Hi, welcome sa day 3 ng ating daily devotions for this week. At ang title naman ng devotions natin today ay Shaped by the Gospel. And our text is from Matthew chapter 4 verse 4. Sabi ni Jesus, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much na because you live, it is now possible for us to live a different kind of life. A life that you have prepared for us. A life that is possible through your Holy Spirit. And this life is a life of devotion, of commitment, of focus in your kingdom and your purpose for us. Especially, Lord God, in relation to the Word of God. Lord, salamat na binibigyan mo kami ng desire to know you through your word and to understand your word. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-overcome yung mga iba't ibang distractions that causes us to not really go into your word, to be more committed and intentional in studying the word. Lord, help us to grow because you desire a different kind of life for us, a life that you, by your grace, can form in us, a life that is committed to the word of truth. So tulungan niyo po kami, Panginoon. It is by your grace that we believe this vision can come true sa buhay namin. So thank you, Lord. It is in Jesus' name we pray. Amen and amen. So the early believers devoted themselves to the apostles' teaching because they wanted to be shaped by the truth. You know, because Jesus rose again, the early church realized that they need to come back to God's truth, which is the Old Testament during that time. And they need to revisit that and understand what the Lord was saying all the while about the Messiah. And of course, Jesus taught his disciples, the apostles, about the kingdom of God, and they began to see the truth. And so ito rin yung tinuro nila sa mga tao, yung tinatawag na apostles' teaching or apostolic teaching, you know. Eventually, they wrote this down and this became the New Testament para sa atin. But I want us to see na this is the kind of life na nais ng Panginoon sa atin, kung saan by His grace, He produces in us this hunger for God's truth. And He has given us the entire Bible ngayon to give us revelation and understanding of the kingdom of God. And all we really have to do is just trust the Lord na He will give us understanding as we devote ourselves to the study of God's truth. Kaya napakahalaga ito. We in RLCC, we try our very best to give you all kinds of resources for you to know the truth and to grow in the grace and knowledge of God. You know, this is now possible para sa atin because Jesus is alive and He is teaching us through the Holy Spirit kung ano ang mga katotohanan that can enable us to really worship God in spirit and in truth and to live in accordance with His will. So yung gospel, okay, which is what the apostles' teaching is really referring to, ito yung nais ng Panginoon na mag-shape sa buhay natin ngayon. We need to be formed by God's truth, hindi lang bilang information, but really the power for our transformation. So the Bible right now is given to us and the Holy Spirit guides us and helps us to understand. Kaya ito yung life na nais ng Panginoon maranasan natin, a life that is shaped by God's truth. Rather than, you know, yung ano lang tayo, ini-influence lang tayo ng mundong ito o sinishape lang tayo ng mga kasinungalingan sa mundong ito. Imagine that we as God's people are growing in the grace and knowledge of God. We are understanding better yung truth niya that is in His Word. And the Holy Spirit is helping us. So ito yung possible para sa atin. And it's sad kapag may mga believers who don't understand this vision and they do not pursue an intentional study of the Word of the Lord. So ang Word of God, the Bible,
ay available sa atin ngayon. Of course, hindi natin mauunawaan to if we're not going to open it. We must choose to study the Word of God, believing that it is the Holy Spirit who will open our eyes and give us understanding. Huwag tayo maging kontento na maging shallow believers na naka-base lang sa feelings or experiences, depende sa situation. Kapag may mga pagsubok na ay natitinag na tayo. Hindi tayo dapat maging content sa mababaw na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. We can actually be shaped by the gospel if we are just, if we are willing to, and if we devote ourselves to the study of the Word of God, makikita natin na how much it would benefit us. Talaga magbe-benefit tayo pag natuto tayo ng Word of God at yung mga value system natin magiging aligned sa katotohanan ng Word of God. So the Lord is inviting us into this new kind of life na nakabase sa kanyang truth, sa kanyang word. No? And our lives will be, it would flourish, it would be strong. And, yes, may mga pagsubok tayo, of course. I'm not saying it will be perfect. Merong mga pagkakataon na ma-shake tayo, pero the truth of God's word will hold us and we would grow. No? Huwag lang tayo mag-rely sa magagandang sitwasyon o masaya in order for us to, call ourselves Christians. No? To be devoted means, okay, whether in season or out of season, God wants me to devote myself to the study of God's truth and to be liberated, from falsehood, magkaroon ng renewing of our minds. Okay? So, ang kailangan lang, of course, hindi naman ipipilit ni Lord sa atin ito. Hindi naman niya tayo pipilitin o ipipressure na mag-aral ng Word of God. Pero once na mag-respond tayo to His grace, we will be amazed. We would see a lot of wonderful things hidden in God's Word. Pag dinevote natin ang sarili natin to the study of the Word of God, whether individually sa sarili natin or together with others, okay, talaga magbe-benefit tayo doon, mag-grow tayo sa faith natin at magagamit niya tayo sa kanyang ubasan. So maraming mga believers right now are not living the fullness of the fullness of the life that God intends for us. Maraming mga believers, they're just living ordinary lives, not knowing that they can actually flourish and thrive through God's truth. So kung maintindihan lang natin ito at magkaroon tayo ng faith sa Panginoon, and let's get into the Word sa mga small groups natin, sa lahat ng klaseng pagkakataon na meron. Let's study the Word of God together. Let's study the Word of God individually. Hindi lang yung magkaroon tayo ng devotions every now and then tulad na ginagawa natin ngayon, but really pursuing a deeper study of the Bible. Ito yung makakatulong sa atin na lumago at ma-experience yung kind of life that God desires for us. Kasi when the Word of the Lord dwells richly sa puso natin, we will be blessed. We would truly experience yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Mararanasan natin yung victory, ma-resist natin yung temptation when we are anchored in God's truth. Diba? Yun yung context nga sa Matthew 4. Si Satan was tempting Jesus, to turn the stone to bread. Pero ang sabi niya, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So imagine natin, your life can be like this. My life can be like this. Na naka-focus tayo sa Word of God, sa truth ng Panginoon. And kahit may mga tukso, may mga temptations, the Word of the Lord guides us, gives us direction para hindi tayo malinlang ng kaaway. Imagine kung anong mangyayari sa buhay natin. Imagine sa mga pamilya natin if God's truth is the basis of our relationships between husband and wife or yung parenting natin. Imagine if the Word of the Lord is central sa church natin. If people are growing in wisdom and understanding of the gospel, lalong-lalo na as it intersects our daily lives. It's beautiful once makita natin that this is the kind of life that God wants us to live. A life that is
focused and naka-base and naka-shape according to God's truth. So, hindi tayo parang sinusuntok-suntok lang ng kaaway, para tayong punching bag, yung nai-sway lang tayo kung saan-saan, depende sa nangyayari sa buhay natin. No, rather, through God's truth na talagang naka-anchor sa puso natin, we become stable and we become strong. So, this is the kind of life that God wants to give us. And once you see na yun yung vision ni Lord for us, and once you begin to really get excited with this, yung pag-aaral ng Word of God, hindi siya magiging mahirap kasi alam mo bakit di ba? Alam mo yung dahilan. So, pag hindi mo kasi alam mo ano yung klaseng life ang gusto niya ibigay sa'yo, baka yung pag-aaral ng Bible, parang, marami akong gagawin, may mga labada pa ako, so parang hirap naman na i-incorporate pa tong discipline na to. If you don't understand the vision of God for your life, you would think na yung mga disciplines are just parang pampahirap lang o pandagdag lang sa mga schedule mo. Not so, no? Gusto ng Panginoon makita mo that He wants to give you the fullness of life at alam ng Panginoon na the only way na mangyayari yan is if the Word of the Lord is the one shaping us and guiding us, helping us to choose life, to choose His way rather than yung wisdom ng mundong ito. Amen? So I hope and pray that you would truly respond to the Lord's invitation to grow in the Word of God, no? Ask the Holy Spirit to guide you and He will, just ask the Lord, help me to understand your Word at upang matutunan ko kung ano yung tinuturo mo sa akin. So this is the kind of life, devoted life that would be possible if we just allow the Lord to change our desires and change our direction. And surely nga, once we respond to that and we obey that and say, yes, Lord, I will go into your word, makikita natin yung magandang resulta niyan sa buhay natin. Amen? Magagamit tayo ng Panginoon, magkakaroon tayo ng victory and stability sa buhay natin. Pag may mga trials tayo, malalaman natin how to respond kasi God's truth will keep us secure in His word. Tutulungan niya tayo. Amen? So, I hope and pray na ma-motivate tayo ng vision na ito so that hindi tayo mawawalan ng gana o pag-asa. Kahit minsan mahirap mag-aaral ng Word of God, pero magpe-persevere tayo because we know kung ano yung gusto ng Panginoon na iparana sa ating buhay. A different kind of life because Jesus is alive. So, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, for your grace. Thank you that we can become a people of the Word na pwede magkaroon ng pagbabago sa buhay namin as the Word of the Lord renews our minds and help us to align ourselves to the truth. Thank you, Holy Spirit, that you can help us desire God's Word and really understand it. Thank you, Lord, at tulungan nyo kami na ma-overcome namin yung mga temptations ng kaaway na to go and study the Word of God. Lord, help us to overcome yung mga yung tendency namin, Lord God, to give in to our flesh. By the grace of God, tulungan niyo po kami, Lord, to be really devoted kasi yun talaga yung nais mo para sa amin. To be devoted, to love the Lord, to love His Word. So, yun din ang desire namin, Panginoon. So, help us, O Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. So, purihin ang Panginoon. I hope na we would truly respond to God's invitation to know Him better through His Word. Marami po tayong resources sa Church Center app natin. Kahit na sa Messenger, pag mag-message lang kayo sa page natin, marami na kayong matututunan. Please don't allow this world to shape your mind and your heart. Let God's truth shape us. Yun yung dapat talaga. Because God has prepared a life of victory for us. So, wag tayong pumayag na mawala o nakawin ng kaaway yung ganong klaseng life na nais ng Panginoon para sa atin. Amen? So, God bless you and we still have a couple of days
So I hope to see you tomorrow for our fourth devotional. And thank you so much for listening.